Pumunta nga pala kami sa Lego City at pagkatapos ay pumunta kami sa bahay ni Lola. Hello mga kumari kong tunay! Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. This is your kumaring Belle na nandito na sa Poland. Sana At all! naniniwalang kung ika'y single mom, mag-affam ka na! Yay! Oh, patola! On the way to Lego City. Kasama si Puti. Mama. Dzień dobry everyone! Ito nga pala ay araw ng linggo. Kapag araw nga po talaga ng linggo ay gumagawa si Kuya Puti ng paraan na para ilabas ako sa bahay. Kumbaga ito na ang me time namin sa isa't isa pagkatapos ng mahabang linggo. At ngayon nga niyaya niya akong pumunta sa Lego City kung saan ito ay located sa sentro ng Warsaw. At ito nga guys, ang makikita nyo, ang malaking building na iyon ay ang sikat na Palace of Kultura and Science. Malapit lang ito sa bahay mga kumare, 15 minutes lang. Pero dahil nga sa sentro ito ginanap, ay grabe talaga ang traffic. Kahit na linggo mga kumare, grabe hirap na hirap kami. At ito nga, 10 years after. Nakapag-park din kami sa wakas. Paghahanap pa lang ng parking mga kumare ay inabot siguro kami ng mga 1 oras at dahil kakaikot-ikot namin doon sa city, ito nagutom na ang mga person dahil hindi nga po ako kumain sa bahay at hindi ko naman po ini-expect na ganito pala katagal maghanap ng parking. Ayun, ginutom tuloy. Kaya syempre saan pa ba ang pupuntahan? Kami nga po pala mga kumare ay nakatira sa Warsaw City. Ito ang central city ng Poland at expected nyo na po talaga na mahal po ang cost of living dito, especially na po ang mga bahay. Crowded din po dito mga kumare at expected nyo na din po talaga ang heavy traffics. Kaya isa ito sa mga ayaw ng mga lokal na tumira sa city ng Warsaw. Especially po yung may mga edad na, yung galing na po sa retirement, mas gusto na nilang tumira sa countryside kumpara dito sa city dahil nga mas gusto nila yung tahimik na buhay. At back to the story na nga mga kumare, dumating na rin si Kuya Puti na dala-dala yung pagkain namin. Hindi na talaga kami nagpatumpik-tumpik dito pa mga kumare dahil 2:00 na po ito ng hapon at talagang gutom na gutom po kami dahil hindi po kami kumain. At nga pala mga kumare, mapapansin nyo si Mama, 'di ba? Kanina pa ako daldal ng daldal dito. Sinama namin si Mama ngayong araw ng linggo sa date namin ni Puti dahil kada linggo nga ay wala rin pasok si Mama. Kung iiwan namin si Mama, lagi na lang siyang mag-isa sa bahay. Kaya sabi ko kay Puti, bakit hindi natin isama si Mama para mag-enjoy din? Lagi talaga naming niyayaya si Mama mga kumare kapag lumalabas kami ni Puti. Kaya lang minsan si Mama ay may mga ginagawa din at may mga lak. Kaya madalas ayaw niya pong sumama sa amin. Pagkatapos nga namin kumain mga kumare ay ito ay papunta na rin kami sa Lego City. Dito mga kumare natutuwa po talaga ako nakasama namin si Mama kasi kahit papaano ay hindi po naboboring si Puti na makipag-usap. Dahil kapag kami po ni Puti ay madalas po puro picture-picture video lang po talaga ako. At hindi na po kami nakakapag-usap ni Kuya niyo Puti. Syempre, Pinay to. Kung mapapansin nyo nga po ang panahon mga kumare ay malakas ang hangin at makulimlim. Hindi ko po alam kung uulan or iinit ng mga panahon na yan. Pero ito nga nung mga time na yan ay tinanggal ko na po ang jacket ko dahil sayang naman po ang outfit ko na galing sa ukay-ukay. Magulo kasi ang panahon dito mga kumari. Iinit tapos sa hangin. Pero ngayon naman mga kumari, hindi naman po talaga sobrang lamig. Kaya kayang-kaya naman po ng balat ko. Ito nga si Kuya niyo Puti ay naka-jacket pa talaga. At ito naman si Mama, syempre. Sobrang supportive sa pagbo-vlog ko. Isa sa mga nagustuhan ko talaga dito sa Poland mga kumare ay napakalinis ng kanilang lugar at grabe sila kaingat sa nature nila at napakahilig ng mga tao dito ang magtanim ng mga bulaklak. Kaya kahit maglakad ka dito mga kumare, hindi ka talaga mabuboring dahil ito naman talaga ang makikita mo sa gilid-gilid. Talagang napakadaming mga bulaklak mga kumare. At pagkatapos nga ng 5 years na paglalakad mga kumare, nakarating na rin tayo dito sa Lego City. So ito nga mga kumare ang makikita nyo which is magugustuhan talaga to ng mga bata. At dahil isip bata kami ni Kuya Puti, talaga namang nakigulo kami dito. Dito nga mga kumare pala ay may mga activity sila na pwede mong gawin. Pwede kang bumuo dito ng sarili mong Lego at free na po iyon. Kaya lang sa napansin nyo po kanina ay grabe sa dami po ng tao at
haba ng pila. Paikot po yun mga kumare. Kaya hindi na po kami talaga pumila doon dahil masasayang lamang ang aming oras. Dahil nga po ng mga panahon na yan ay 3:00 na po ng hapon at baka bagong taon na kami makatapos dyan. At dito nga mga kumare ay tuwang-tuwa ako dahil nakita natin tong si Lego Blue Man. Ewan ko kung anong pangalan yan pero sige Blue Man na lang. Hindi lang yan dahil nandito din si Lego Red Man. O diba pala desisyon ako dahil pinangalanan ko na talaga sila. At ito nga mga kumare, ang mga bata ay tuwang-tuwa naman talaga sa mga Lego na ito. At naisip ko na naman na kung nandito sana yung anak ko ay talagang for sure tuwang-tuwa siya. Kaya hanggat wala siya, si mami na lang muna. Pagkatapos ko nga magpa-picture doon kay Blue Lego Man, ay hindi na po ako nagpa-picture kay Red Lego Man dahil ang haba na rin po ng pila. Kaya napag-desisyon na po namin na uuwi na lang dahil napakahaba nga rin naman talaga ng pila. Hindi rin po kasi expected ni Puti na ganun pala kahaba ang pila. Ang akala niya lang daw po kasi ay basta ka na lang papasok doon at bibigyan ka na nila ng activities. Kaya eto, uuwi na lang po kami. At dito, nagbago nga ang isip ni Kuya Puti dahil ayaw daw niya masayang ang araw namin. Kaya napagdesisyon na nilang mag-ina na bibisita na lang po kami kay Lola. Dito nga ay pabalik na kami doon sa sasakyan. Mga 1 oras lang din siguro kami nagtagal doon sa Lego na yon mga kumare. At tingnan nyo naman ito si mama. Akala ko ba ay bawal mamitas ng bulaklak? Eh bakit pumitas ito? Naku, yari ka. Dito mga kumare ay pabalik na kami sa sasakyan. Medyo malayo pa po yung sasakyan na pinagparkingan namin. Kaya eto magkukwento po muna ako ng kakaunti. Sa mga hindi po nakaalam, yung lola po na pupuntahan namin ay mama po iyon ng papa ni Puti. Katulad po ng papa ko, wala na rin po ang papa ni Puti dahil maaga silang kinailangan ni Lord. At parehas po kami ulit ni Puti, hindi niya nakita yung papa ko at hindi ko rin po nakita yung papa niya. Si Lola nga po pala ay 78 years old na po. At hindi ito ang unang pagkikita namin dahil palagi po talaga kaming bumibisita doon kay Lola. At naalala ko pa po nung una kong pagkita kay Lola ay kinabahan talaga ako dahil nga po ay hindi ko alam kung magugustuhan ba ako ni Lola. Pero grabe guys, napaka-warm welcoming talaga nila. Niyakap talaga ako noon ni Lola. Kaya lang mga kumare, malaking struggle para sa akin ay ang makipag-usap kay Lola dahil hindi po siya marunong mag-English. At dahil medyo may pagka-stricta si Lola, kailangan pag pumupunta ako sa kanila ay dapat makipag-usap talaga ako sa kanya. Kaya very challenging talaga para sa akin mga kumare. Pasalamat lang talaga ako kay mama mga kumare kasi kahit papaano si mama nakakaintindi siya ng English. Kaya napapractice si mama ng English, napapractice din ako ng Polish. Habang nasa biyahe nga kami ay huminto si Puti sa isang convenience store na very sikat dito sa Poland. Ito ay ang Żabka. At nakita ko nga ito at naalala ko ang Zesto guys, kaya napabili na rin talaga ako dahil na-miss ko rin naman talaga ang Zesto. Pero honest review mga kumare, mas masarap pa rin talaga ang Zesto ng Pilipinas or baka hindi lang talaga ako sanay. After 45 years nga, nakarating din kami dito sa area ng bahay ni Lola. Ano daw? Basta yun na nga mga kumare, nandito na kami sa parking area na lang. Oh, tama, parking area. At yung brown na building na yun ay doon nakatira ang lola ni Puti. Kaya papunta na kami doon. Alam nyo ba mga kumare, halos ng mga matanda dito ay mag-isa lang sa bahay. Dito kasi mga kumare, kapag kinasal na yung mga anak nila, ay talagang nagbubukod na sila ng sariling bahay. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, babcia. Cześć babcia. Mogę nie ściągać but. A ty tylko se... Cześć, ciocia. Dzień dobry. A co z spodnie ciucholami? Jak się masz? Nawoli? Ona? Nandito din pala ang kapatid ni Lola, yun yung pangalawa kong binati. At ito naman ang view sa veranda ni Lola. Dati daw yung park, kaya lang tinayuan na nila ng apartment ngayon at maingay para kay Lola yung construction. Ale wy po zdjęciu, bo ja nie mam. Habang sila ay busy sa pagkukwentuhan, ako naman ay busy din sa pagkain nitong mga hinanda ni Lola para sa amin at talaga may pagkape pa yan. At ito naman ako, akala mo talaga ay nakakaintindi. So hanggang dito na lang guys, bye!